Bochuan. Sira ulo ka. Senyorita, kung bubugbugin at aawayin mo ko, sabihin mo naman kung bakit. Ano na naman bang ginawa ko sa'yo? May kung ano-ano ka bang sinabi sa kanila? Bakit naman tayo ipapakasal ng pamilya natin, ha? Grabe, ang wild pa rin talaga ni Senyorita Yin. Pagdating, nananakit agad. Kawawa naman si Boss Bo. Bawas na naman ang buhok, oh. Kung mahinahon ka nga, ang daming tao, oh. Kahit marami pang tao, bubugbugin pa rin kita. Wala talagang kaamo-amo yang ugali mo. Ako lang talaga ang makakatiis sa pagka-spoiled brat mo. Fiancé ko, hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo. Panigas ka, bukas na bukas din ipakancel mo ang kasal natin. Hey, okay lang din naman na ako ang tumira sa inyo, babe. Tayong dalawa magkasama, bagay na bagay talaga tayo. Hinding-hindi ka na makakawala sa mga kamay ko. Hindi mo naman ako gusto, di ba? Pakakasalan mo ko para lang gawing display sa bahay nyo. Alisin mo nga yang mabaho mong kamay. Mabaho ba? Amuyin mo nga. Kadiri, ang baho. Sa susunod, itong si Zinzin ko. Bibigyan ako ng 7 o 8 anak na magpapasaya sa teen. Siguradong may develop din ang feelings nating mag-asawa sa kama. Lumayas ka nga, ang kapal ng mukha mo. 7 o 8 anak, edi ikaw ang manganak. Paano ko gagawin yun, wala naman kasi akong matris, eh. Pero kaya kitang buntisin. Ha ha ha, oy, grabe siya. Pwede ba nating marinig to? Pang adults only na to, ah. Kailangan na ba nating lumabas? Ha ha ha. Mga bro, imbitado kayo sa kasal namin sa mga susunod na araw, ah. Bochuan, ibaba mo nga ako, bitawan mo ko. Aba, nagmamadali yata. Ilang araw na lang, kasalan na agad. Atet na mag-asawa si Boss Bo, ah. Hindi galing sa akin yan, ah. Mahina ang katawan ni Lolo Yin. Sabi nila, magpakasal daw tayo para pampaswerte at bumuti ang pakiramdam niya. Pampaswerte? Anong taon na ba ngayon? May naniniwala pa ba sa mga ganyang pamahiin? At kung para swertehin man, kailangan ba talagang sayo pa ako magpakasal? Bukod dyan sa gwapo mong mukha, ano pa bang meron ka? Hot din kaya ang katawan ko? Eh, nakatago naman. Paano ko malalaman kung okay nga sakin? Eh di madali lang. Ipapakita ko muna sayo kung anong meron ako. Panigurado, ikaw pa ang maghahabol na magpakasal sakin. Bochuan, sumusobra ka na. Bitawan mo nga ako, Zinzin, pag hindi mo pa sinilip ngayon. Baka pagkasal na tayo. At hindi ka makontento, huli na para magsisi ka. Ayaw mo ba talagang tignan? Wala akong pake. Anong maganda sa katawan ng lalaki? Lalo na kung katawan mo lang din. Kung hindi mo iuurong ang kasal, ako ang gagawa. Bukod sa akin, sino pa ba sa buong syudad ang karapat-dapat sa isang senyorita Yin na tulad mo? At bukod sa akin, kanino pa ba papayag sina tito at tita na ipakasal ka? Sino pa ba bukod sa akin ang magtityagang pakasalan at tratuhin kang parang reyna? Yinzin, wala ka ng kawala. Nahulog ka na sa mga kamay ko. Hindi ko talaga alam kung anong gayuma ang pinainom mo kina mama at papa. Nakakabwisit ka talaga. Mula nang ipanganak ka, ako na ang laging nasa tabi mo. Nung bata pa tayo, buntot ka ng buntot sakin. Sabi mo pa nga paglaki mo, pakakasalan mo si Kuya Chuan mo. Ngayong malaki ka na, aatras ka na lang bigla. Sino ngayon sa atin ang masama? HMPH. Ang hindi tumutupad sa usapan ang tunay na masama. Bata pa tayo noon. Malalaki na tayo ngayon. Salamat sa paalala, senyorita. Malalaki na nga tayo. Kaya pwede na nating gawin ang mga ginagawa ng malalaki na. Tsaka ngayon aprobado na ng mga magulang natin na engaged na tayo, Shinshin. Bastos, lumayas ka nga. Hinalika ng mga labi ni Shinshin. Pasipa man ng ilang beses, sulit naman. Walang hiya. Hindi talaga tayo magkaintindihan. Fiancé ko, hintayin mo ang pagpapakasal natin Managinip ka ng gising. Mama ko, ayoko po talagang magpakasal kay Bochuan. 22 taong gulang pa lang ako. Ayoko pa pong mag-asawa. Baby, ang kasal ninyong dalawa ay planchado na. Nung bata ka pa, sunod ka ng sunod kay Bochuan. At sinasabi mo pang pakakasalan mo siya paglaki mo. O bakit ngayon ayaw mo na? HMP, ayoko nga. Pumangit na si Bochuan
Baby, masyado yatang mataas ang standards mo. Ang gwapo-gwapo kaya ni Achwon. Akalain mo ba namang pinilit niya akong halikan kanina? Ang sama-sama ng ugali niya. Hala, nakuha na pala ang first kiss ng baby ko. Dalaga na talaga ang baby ko. Mama naman ayoko ngang magpakasal. Hindi pwede, nakatakda na ang kasal ninyo. Bukas na bukas din ipapadala na ang mga imbitasyon. Baby, tayong mga babae, kailangan nating maagang matulog para sa beauty sleep natin. Tara na, tara na. Good night. Araw ng trabaho at tanghaling tapat imbes na makipag-meeting sa kliyente. Nandito ka at nagbubulakbol sa kwarto ng ospital. Bagsak na ba ang kumpanya ng mga Bo? Kaya ikaw, Senyorito Bo, ay atet na magpakasal sa akin. Oo, babagsak na. Kaya naman sa magiging misis ng CEO. Gusto mo bang mag-invest ng kaunting pera? Lolo, apo kong mahal. Oh, bakit ka umiiyak? Lolo, kailan ka po ba gagaling? Hindi rin alam ni Lolo Kahit hindi na gumaling si Lolo. Kahit nasa langit na ako, palagi ko pa ring babantayan ang paborito kong apo. Aaraw-arawin ni Lolo, naguluhin siya sa panaginip niya. Lolo, huwag ka munang pumunta sa langit. Hindi naman ako kayang apihin ni Bo Chuan Ako na mismo ang magdidisiplina sa kanya. Ikaw nga lang tong nang-aapi sakin Paano naman kita aapihin, Senyorita? Yung sipa mo nga sa binti ko kagabi. Hanggang ngayon pasa pa rin. Buti nga sayo. Sino bang may sabing halikan mo ko bigla? Sorry na. Nabaliw lang ako sandali, kaya nabastos ko ang Senyorita. Sadyang salbaha ka lang talaga. Kung gusto mong magpakasal ako sa'yo, sige. Pero may mga kondisyon ako. Sige, sabihin mo ang mga kondisyon mo. Lumabas tayo, mag-usap tayo ng sarilinan. Lolo, magpagaling ka muna rito. Bibisita ulit ako bukas. Huwag ka na munang bumisita rito. Mas mahalaga ang kasal nyo. Ipinagkakatiwala ko na sa'yo si Zinzin. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Aalagaan ko po siya ng mabuti. HMP. Mag-usap na tayo, Senyorita. Lumayo ka nga ng konti. Saan ba? Paano tayo mag-uusap ng ganito? Bakit, hindi ba pwedeng mag-usap ng ganito? Mas seryoso kasi ang usapan kapag nagkakatitigan. Nakiki-cooperate lang naman ako sa'yo. Yinzin. Ayaw mo na ba ng masayang buhay may asawa natin sa hinaharap? Bakit mo naman sinipa to? HMP. Kasalanan mo yan, ang heret mo kasi. Buti nga sa'yo, kung pamaalya man yan. Pwede naman akong gumamit ng ibang bagay May mas sasakto pa ba sa akin? Kaya nga sinabi ko na sa'yo. Hindi ko pa naman alam kung magaling ka talaga. Baka nga sa umpisa pa lang, inutil na talaga yan Baka sisihin mo na naman ako na ako ang nakasira niyan dahil sinipa ko. Hindi ako sasalo sa kasalanang yan. Humanda ka, siguradong iiyak ka sa unang gabi natin. Una, hindi ka na pwedeng manigarilyo sa harap ko. Hindi ko kaya ang amoy na yan, ang baho-baho. Sige, ititigil ko na. Tutal, mag-asawa na naman tayo. Kailangan na nating magplano para magkaanak. Matatawag pa ba akong lalaki kung maninigarilyo pa rin ako? Pangalawa, kasunduan lang sa negosyo ang kasal na ito. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Kaya huwag na huwag mo akong hahawakan. HMP. Yinzin, nananaginip ka ba ng gising? Nag-uwi ako ng asawa tapos hindi kita pwedeng galawin. Anong tingin mo sa akin, isang santo? Hinding-hindi ako papayag sa kondisyong yan. Kung ganoon isang beses sa isang linggo. Anong tingin mo sa akin, inutil? Gusto mo ba akong mamatay sa bitin? 2 beses. HMP, 2 beses. Sinong minamaliit mo? Wala nga tayong nararamdaman sa isa't isa. Kaya hindi man lang dapat mangyari ang bagay na yan, kahit 1 beses. Tapos hindi ka pa nakontento niyan. Sinasabi ko sa'yo, bawal sa batas ang mamilit, kahit mag-asawa pa tayo. Hinding-hindi ko gagawin ang bagay na yan no. Baka nga kapag nakita mo ang katawan ko, tumulo pa ang laway mo sa pagnanasa, at malaki ang tsansa na ikaw pa mismo ang unang susunggab sa akin. HMP, mangarap ka ng gising. Hinding-hindi mangyayari sa buong buhay ko na ako ang unang susunggab sa'yo. Huwag kang magsalita ng tapos. Tungkol sa problemang ito, pag-usapan na lang natin mamaya.
Pagkatapos nating makasal, balak kong pumasok sa opisina ng pamilya namin. Sige, papayag akong magtabi tayo. Pero huwag na huwag mo akong bubuntisin. Ako, ang dakilang tagapagmana ng pamilya Bo. At ikaw ang ginang ko. Hindi ba kita kayang buhayin? Porket asawa mo na ako, bawal na akong magtrabaho. Sige, kung gusto mong magtrabaho, edi magtrabaho ka. Hindi kita pipigilan. Wala na muna akong ibang naiisip sa ngayon. Ay dadagdag ko na lang kapag may naisip pa ko. Eh ikaw, may mga kondisyon ka ba? Basta wag mo lang akong tatakbuhan sa kasal at ipapahiya, ayos na ko. Mukhang maganda yata ang naisip mo ah. Tapos na ang usapan natin para sa araw na to. Wala na ba? Hindi ba natin pag-uusapan yung dot na hinanda ko para sa'yo? Dot. Hindi mo na kailangang magbigay. Itabi mo na lang yan para sa sarili mo. Ha ha ha. Ah. Bakit kahit bagong gising ka lang, ang ganda-ganda mo pa rin? Mahal kong mapapangasawa. Di ba sinabi ko nang ang ayaw ko? Sinabi mo lang na ayaw mo, hindi ko na ibibigay. Tingin mo ba sakin, ganong klaseng lalaki? Ma, pa, tito, tita mag-usap muna kayo dyan. Sasamahan ko lang po si Shinshin na mag-almusal. Sige na, pumunta na kayo. Bo Xuan, magsabi ka nga ng totoo. Matagal mo na bang pinaghahandaan ang kasal natin? Bakit ka makalawa ko lang nalaman? Mga 1 linggo pa lang naman bakit? Kapag mas mahaba ang oras, mas makakapaghanda tayo ng maayos. Binigyan ka na nga ng dot, hindi ka pa rin masaya. O kaya naman, ikaw na lang ang magbigay sakin. Ako na lang ang papasok sa pamilya nyo bilang asawa ni Shinshin. Sige ba pero, ikaw ah. Tingin ko pa lang, mukhang wala ka namang masyadong halaga. Bibigyan kita ng 5 piso at 20 sentimo. Sinasadya mo yan, no? Alam mo naman palang ayaw kong kumain ng nilagang itlog eh. Paano ba yan? Hindi pa nga tayo kasal, nag-aaway na tayo. Panigurado, magiging magulo ang buhay natin kapag kinasal na tayo. Maghiwalay na lang kaya tayo ng bahay kapag kasal na tayo. Maghiwalay ng bahay. Nanaginip ka ba? Aba, malusog yata ang katawan at isip ko. Hindi ako nag-asawa para lang gawing palamuti sa bahay ang misis ko. Kahit naiinis ka sa mukha ko, wala kang magagawa kundi panoorin ako. Araw-araw akong magpapapansin sa'yo hanggang sa mahulog din ang loob mo sakin. Mangarap ka, hinding-hindi ako mai-inlove sa'yo, no? Shinshin, halika rito bilis. Tingnan mo to. Pirmahan mo lang yan. Hindi ba masyadong marami to? Hindi ko to pwedeng tanggapin. Hindi yan marami, sige na, kunin mo na. Bo Xuan. Pumirma ka na, naghihintay na sina mama at papa. Nahihiya lang siya. Ma, pa, tito, tita. Kayo muna mag-usap dito. Sasamahan ko lang si Shinshin na magsukat ng wedding dress. Hindi na rin kami babalik para mananghalian. Binigyan ka na nga ng dot, nagagalit ka pa. Mas galante kaya ako kaysa sa 5 piso at 20 sentimo na binigay mo. Masyado ka lang kasing galante. Kahit na gusto pang ibigay sa'yo ni na tito at tita. Pwede mo naman silang pigilan eh. Natatakot kasi silang iwan mo ako kaya kanila binigyan ng ganyan karami. Hindi ba normal lang naman na iwan ka? Sa basura ba naman ang ugali at pagkatao mo? Ilang araw na lang, ikakasal na tayo. Xiao Xingxing, kailangan mo nang masanay sa mga haplos ko. Kung hindi, paano tayo magkakaroon ng buhay mag-asawa? Sabi nga sa internet, ang pinakamagandang paraan daw para tumagal ang relasyon ay ang dalasan ng paglalambingan sa kama. Wala naman tayong nararamdaman sa isa't isa. Kaya hindi na kailangang patagilan pa. Tama ang mahal na prinsesa. Kung ganun, ang pinakamagandang paraan para lumalim ang relasyon natin ay ang dalasan ng paglalambingan sa kama. Sabi mo eh, wala akong pakialam kung gaano karaming babae ang dumaan sa buhay mo noon. Kapag kasal na tayo,
Dapat putulin mo na ang lahat ng ugnayan sa kanila. Umayos ka. Kung hindi, huwag mong iisiping makakatabi ka sa kama ko. Pwes, sisiguraduhin kong makakatabi talaga ako sa kama mo. Ikaw lang naman ang nag-iisang babae sa buhay ko eh. Bakit ko naman bibitawan? Ayoko nga, masama bang hawakan ang kamay ng mapapangasawa ko? Ang lambot naman. Manyak, baka kasi hindi ka pa sanay sa mga haplos ko.